Tuloy pa rin ang engrandeng selebrasyon ng kaarawan ni Connor. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, may mabigat na pakiramdam na bumabalot sa dibdib ni Noah. Hindi niya maalis ang kanyang tingin kay Rosario, ang babaeng minsan ay naging bahagi ng kanyang buhay. Nang bahagyang humupa ang ingay sa paligid, naglakas loob si Noah na lumapit kay Rosario. Rosario, tawag niya, may alinlangan sa tinig. Lumingon si Rosario mula sa pakipag-usap sa isang bisita. Noah, bakit? Gusto lang kitang makausap, sandali lang. Seryosong mukha ni Noah. Sige, sabihin mo na, tugon ni Rosario, walang pag-aalinlangan. Tungkol kay Carlo, siya na ba talagang asawa mo ngayon? Bahagyang ngumiti si Rosario sa kanapabuntong hininga. Hindi pa, pero malapit na kaming ikasal. Sagot niyang tila walang bigat sa dibdib. Bakit mo na itanong? Dagdag niya na may bahid ng sarkasmo. Muling nasaktan si Noah sa narinig. Para bang tinuhog ang puso niya ng malamig na kutsilyo. Rosario, gusto ko lang sanang ipaliwanag ang ilang bagay. Alam kong baka wala ng saysay pero kailangan kong sabihin. Ano ang ipapaliwanag mo, Noah? Tanong ni Rosario pero nanatiling matatag ang anyo. Bago pa man makasagot si Noah, dumating si Amari at agad nang hinawakan ng braso ni Noah. Noah, mahal, halika na. Sabi niya habang mariing hinihila si Noah palayo kay Rosario. Saglit na tinignan ni Noah si Amari. Bago muling ibinalik ang tingin kay Rosario, may halong lungkot at panghihinaya ang kanyang mga mata. Rosario, sana maging masaya ka. Taos-puso ko itong sinasabi. I wish you all the best. Ngunit bago pa man makasagot si Rosario, biglang lumapit si Connor. May masiglang ngiti at inosenteng muka. Tinignan niya si Noah. Uncle, parang malungkot ka. Gusto mo to? Sabay labas niya ng malit na kahon ng candy mula sa bulsa at inabot ito kay Noah. Nagulat si Noah sa simpleng kilos nito. Hindi niya napigilang ngumiti. Salamat, Connor. Malumanin niyang sagot habang tinanggap ang candy. Sa kanya niyakap si Connor ng mahigpit. Isang yakap na tila pumuno sa puwang sa kanyang puso. Huwag ka nang malungkot, Uncle, bulong ni Connor. Inosente ang tinig. Tahimik na pinanood ni Rosario ang eksenang yon. At may init sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Nakita niyang koneksyon ni Connor at Noah. At kahit paano, gumaan ang kanyang puso. Ngunit alam din niyang hindi mabubura ang nakaraan. Lumapit si Rosario sa dalawa. Naroon pa rin si Amari. Yumuko siya ng bahagya at hinaplos ang ulo ng anak. Anak, halika na kay mommy. Muling ngumiti si Connor kay Noah. Maglalaro ulit tayo, Uncle, ha? Masigla nitong sambit. Tumango si Noah, mabigat ang damdamin. Oo, Connor. Sa hindi kalayuan, napansin ni Amari ang mainit na tagpo at nagsimulang mag-init ang ulo. Mariin niyang hinilang braso ni Noah, mas malakas kaysa sa nararapat. Kailangan na nating umalis, Noah, giit niya. Ngayon ay mitiin na ang tono. Walang nagawa si Noah kundi sumunod. Paalam, Rosario, mahinang wika niya bago tuluyang tumalikod. Tumango lamang si Rosario, hindi na nagsalita. Pinagmasdan niyang papala yung likod ni Noah, may kirot sa kanyang puso na hindi niya maipaliwanag. Parang may bahagi ng sarili niya na muling nawala. Pagkaalis ni Noah at Amari, bumalik si Rosario sa gitna ng kasiyahan. Muling lumapit si Carlo. May sinabi ba siyang mahalaga? Umiling si Rosario. Wala, Carlo, wala namang mahalaga. Tinitigan siya ni Carlo, waring binabasang laman ng kanyang isip. Sigurado ka? Ngumiti si Rosario sa kanya hinuwakan ang kamay ni Carlo at pinisil ito. Sigurado ako, Carlo. Alam ko na kung anong mahalaga sa akin ngayon. Ang kinabukasan ni Connor. Ngumiti rin si Carlo at muling pinisil ang kamay ng dalaga. Okay, tara na. Balik tayo sa party. Tumango si Rosario at magkasabay silang naglakad pabalik sa gitna ng selebrasyon. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang pag-uusap nila ni Noah hindi ganong kadaling kalimutan. May lumang sugat na muling nabuksan, kahit pilit niya yung tinatakpan. Mommy, pwede ko po bang makalaro yung gwapong uncle mamaya? Biglang tanong ni Connor habang naglalakad sila. Napatingin si Rosario sa anak at marahang tumango. Oo anak, pwede. Pero kahit na may hinahon ang sagot niya, may gumugulong pa rin kaba sa kanyang puso. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Nagsisimula pa lang ang mahabang paglalakbay ng kanyang puso tungo sa tuluyang paglaya sa nakaraan. Samantalang si Noah ay tahimik lamang habang iniisip ang yakap ni Connor. Sa kabila ng sakit na nararamdaman, ang munting yakap na yon ay nagiiwan ng init sa kanyang puso. Ngunit ang selos ay patuloy pa ring bumabalot sa kanya habang nakikita sina Carlo at Rosario na magkasama. Noah, umuwi na tayo. Mariing sambit mo ni Amari na halatang inis na.
Dahan-dahang tumango si Noah. Tahimik na sumunod palabas ng bulwagan, pero naiwan doon ang kanyang isip kasama sina Rosario at Connor. Paglabas nila ng gusaling marahas ni inalis ni Amari ang braso niya mula sa pagkakahawa kay Noah. Ayoko ng ganyang tingin mo, Noah. Panahon na para kalimutan mo siya. Hindi sumagot si Noah. Alam niyang hindi ganong kadaling kalimutan si Rosario. May bahagi ng puso niya na nakatali pa rin sa babae kahit na matagal na silang nagkahiwalay. Wala pa ito, Amari. Mahina niyang bulong sa sarili. Babawiin kung dapat ay akin. Makislap ang umaga sa parke habang tumutugtog ang hangin at puno ng tawanan ng mga bata. Sa gitna ng mga dumadaan, nakatanaw si Noah kay Rosario at Connor na naglalaro sa damuhan. Napakaganda ni Rosario sa simple niyang bestida. Ang mukha'y kumikislap at tilang lahat ng sugat ay naglaho. Ngunit sa likod ng ngiting yon, alam ni Noah na siya mismo naghasik ng pinakamalalim na sugat sa puso ng babae. Ano bang nagawa ko? Bulong ni Noah. Nakatitig kay Rosario na hindi man lang alam na naroon siya. Sa dibdib niya'y nag-aalab ang nais na lumapit. Humingi ng tawad at ipaliwanag ang lahat. Ngunit alam niyang kahit na anong paliwanag, hindi nito mabubura ang sugat na iniwan niya. Habang naipit sa kanyang pagsisisi, biglang lumingon si Connor. Nakatitig na inosenteng ngiti ang mukha ng bata at kaagad siyang tumakbo kay Noah. Uncle Noah, masiglang bati ni Connor. Nabigla si Noah, pilit na tinagong emosyon. Ngunit sa kaloob-looban niya, unti-unting dumaloy ang init ng niyakap niya si Connor. Connor, wika ni Noah. Pinanumbalik ang tono ng boses. Anong ginagawa mo dito? Naglaro po kami ni Mommy, sagot ni Connor. Napuno ng inosenteng tinig. Gusto mo bang makisali? Narinig to ni Rosario at kagad siyang lumingon. Biglang nawala ng ngiti ang labi niya nang makita si Noah. Huminga siya ng malalim. Sinupil ang kilos, ngunit kitang-kita sa mga mata niyang malamig na pag-aalinlangan. Connor, iwan mo si Uncle Noah. Mahina ngunit matigas na sabi niya. Lumapit habang pinapanatili ang tingin kay Noah. Ngunit natauhan si Connor nang tingnan si Noah. Mommy, pwede po bang makisali si Uncle Noah? Gusto ko pong maglaro kasama siya. Tahimik si Noah, kumabog ang puso niya. Hindi niya alam kung anong dapat gawin. Rosario, hindi ko sinasadya. Wika ni Noah, halos bulong. Tinitigan siya ni Rosario na may tingin na yelo sa mata. Akala ko, Noah, na pagkasunduan natin na mabuhay tayo sa sarili nating buhay. Tahimik si Noah habang nakatitig sa babaeng minahal niya ng lubos. Rosario, gusto ko lang sanang makipag-usap ng kaunti. Huminga ng malalim si Rosario. Saka bumaling ang tingin. Ano pang pag-uusapan, Noah? Parang malinaw ng lahat. Napaikot si Noah sa mga salita niya. Alam kong nasaktan kita. Alam kong hindi ako karapat-dapat sa tawad mo. Pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Nanginginig ang tinig. Lumuluha si Connor dahil sa tensyon. Mommy, bakit parang galit ka kay Uncle Noah? Niyuko ni Rosario at tumiga sa harap ni Connor. Hindi ako galit, anak. Pero baka mas mabuti kung umalis na si Uncle Noah. Rosario, niintindihan ko pero gusto kong linawin. Hindi ko kailanman pinlano na masaktan ka. Lahat ng ginawa ko noon para lang proteksyonan ka. Protektahan? Paano? By abandoning me? By making me feel worthless? Kung yun ang turing mo ng proteksyon, sa'yo ako nabasag. Parang tinusok na matulis na pangungusap ang tenga ni Noah. Alam ko, mali ako. Noon, akala ko yun lang ang paraan para hindi ka mapasama. Akala ko kung masasaktan ka, mawawala ka, pero magiging ligtas. Oo, umalis ako, Noah. Pero alam mo ba kung gaano kalalim ang sugat na naiwan mo? Tumango si Noah. Naiintindihan ko yun, Rosario. At yun ang sobra kong pinagsisisihan. Muling nagsalita si Connor ng inosente. Uncle Noah, bakit ka malungkot? Tara, maglaro tayo. Ngumiti si Noah, tinaplos ang ulo ni Connor. Salamat sa iyo, Connor. Ang bait mo. Pinanood ni Rosario ang eksena na may magulo niyang damdamin. Sa isang banda, nais niyang protektahan si Connor mula kay Noah, ang lalaking sadyang sumira sa buhay niya. Ngunit sa kabilang banda, ang init ng yakap ni Noah kay Connor ay kumikiliti sa kanyang puso. Huminga ng malalim si Rosario. Sige na, Noah, para kay Connor lamang bibigyan kita ng pagkakataon. Nagpasalamat si Noah. Maraming salamat, Rosario. Higit pa yon sa kailangan ko. At hiisin man niya'y tumalikod si Rosario. Sinabay niya pa rin si Noah sa laro sa hardin. Masayang tumatakbo si Connor sa pagitan nila. Paminsan-minsan nagkatinginan si Noah at Rosario. Ngunit hindi nagsasalita. Isang tahimik ngunit makahulugang saglit sa pagitan nila. Lalong humupa ang araw habang tinatapos ang batang laro. Naupo sa damuhan na nakangiti. Uncle Noah, Mommy, napakasayang araw ngayon.
Ngumiti si Noah kay Connor. Ako rin, Connor. Ngumiti ng bahagya si Rosario kay Noah. Tila nag-uumpisang bitawan ng sama ng loob sa puso. Ngunit nanatili pa rin siyang may agwat. Noah, bulong ni Rosario. Sana malaman mo, kahit na masaya si Connor ngayon, hindi ko hayaang masirang buhay niya. Dahil sa nakaraan natin, ayoko maranasan niya ang naramdaman ko dati. Tumango si Noah. Naiintindihan ko, Rosario. Hindi kita pipilitin, ngunit may nararamdaman ako kay Connor. May isang buklod na hindi ko maipaliwanag. Pero hindi mo siya anak, Noah. Hindi ko siya anak, ngunit tatanggapin ko siya bilang sarili ko. Pagkatapos, iniwan ni Rosario si Noah kasama si Connor. Hindi niya gagawin na malaman ni Noah unang kung sino talagang ama ni Connor. Si Connor ang anak ko, bulong niya sa sarili. Mag-isa si Noah sa loob ng kanyang silidaklatan. Nilulunod ng anino na nakaraan, isang nakaraan na kailanman hindi siya pinakawalan. Malamlam ang liwanag sa paligid at tanging ilaw ng desk lamp ang tumatanglaw sa kanyang mukhang pagod at puno ng pagsisisi. Bawat segundo'y mabigat, tila ba unti-unting hinigpitan ng mga alaalang kanyang paghinga. Maingat na bumukas ang pinto ng silid, pumasok si Martha, ang kanyang ina. Dala ang pamilyar na malamig at mapanuring titig. Lumapit siya sa mesa ni Noah. Ang bawat hakbang ay may bigat ng paghatol. Tinitigan niyang anak ng mariin. Iniisip mo na naman si Rosario, hindi ba? Malamig at matalim ang tono ng boses ni Martha. Tigilan mo ng babaeng yan. Gulo lang ang dala niya sa buhay mo. CEO na siya ngayon, kaya gusto mo na namang lumapit sa kanya? Napayuko si Noah, malalim ang buntong hininga. Tama na ma, ang lahat ng kaguluhan na to, nangyari to dahil sa matagal ko ng kaaway. Hindi si Rosario may kasalanan. Napasingkit si Martha, puno ng inis ang tingin. Kaaway mo man o hindi, si Rosario pa rin ang kahinaan mo. At hindi ko kailanman papayagang bumalik siya sa buhay mo. Kahit pa siya'y anak ng demonyo. Alam mo yan. Hindi mo naintindihan ma, nahinuntugon ni Noah. Ginawa ko lahat ng ito, ang ilayo si Rosario para sa kaligtasan niya. Baliwang kaaway ko. Lahat ng babaeng napapalapit sa akin, lagi niyang ginagawang target. Pati si Amari, muntik niya nang patayin. Umirap si Martha, halatang walang pakialam. Alam ni Amari ang pinasok niya nang tanggapin ng papel na yon, Noah. At saka hindi mo kasalanan kung baliw ang dati mong kaaway. Hindi ko kasalanan. Napatingin si Noah sa ina. Ang mga matay matalim. Inago kong babaeng mahal niya. Mula noon, hindi na siya tumigil sa pagiganti. Lahat ng babaeng lumalapit sa akin, pinapatay. Ganun siya kabaliw. Kaya iniwan ko si Rosario. Ayoko siyang maging kasunod. At tamang desisyon mong yon. Malamig na wika ni Martha. Mas mabuting lumayo ka sa kanya. Dapat nga siyang magpasalamat at hindi mo siya sinama sa gulong ito. Napakuyom ng kamao si Noah. Pinipigil ng luha at galit na bumabalot sa dibdib. Ma, paano mo nasasabi yan? Si Rosario ang babaeng mahal ko. Hindi niya deserve ang sakit ng ito. Pero dahil mahal ko siya, pinili kong lumayo. Araw-araw pakiramdam ko, kulang ako dahil hindi ko siya kapiling. Pero alam kong mas ligtas siya kung wala ko sa tabi niya. Mapait ang ngiti ni Martha. Ang pag-ibig ay ilusyon lang, Noah. Mas bagay ka kay Amari o kahit na kaninong piliin ko para sa'yo. Yung hindi ka mawawala sa focus, sa negosyo, sa kapangyarihan. Napailing si Noah, hindi makapaniwala sa mga sinasabi ng sariling ina. Alam mo ba pagkatapos umalis ni Rosario, nahuli ang kaaway ko habang tinatangkang patayin si Amari. Alam mo ba kung gaano kasakit na makitang isang inosenteng babae na nadami sa galit na akong pinagmulan? Tumindig si Martha, walang bakas ang pagsisisi o simpatya. Bunga yan ang sarili mong desisyon, Noah. At ako lang gumagawa ng paraan para maprotektahan ang pangalan mo at ang pamilya natin laban sa iskandalo. Iskandalo? Malungkot na sagot ni Noah. Ma, hindi ito tungkol sa reputasyon. Ang gusto ko ay makita si Rosario masayang ligtas, payapa. Pero tuwing sinusubukan ko lapitan siya, ikaw lagi ang humaharang. Lumapit si Martha, malamig ang tinig. Dahil dapat unahin mo na ang ngayon, hindi ang nakaraan. May asawa ka na, kahit peke man ang papel. Sapat na yon. Kalimutan mo na si Rosario. Napatawa si Noah, isang mapait at walang saysay na tawa. Si Amaria hindi ko asawa at alam mo yan, binayaran natin siya para magpanggap, para paniwalain si Rosario na naka-move on na ako. Pero ma, kailanman hindi ko siya makakalimutan. Hindi ko kaya. Napabuntong hininga si Martha, halatang naubusan na ng pasensya. Yan ang problema mo, Noah. Masyado kang mahina pagdating sa pag-ibig. Hindi mo dapat isugal ang buhay mo para sa isang babaeng baka hindi ka na iniisip. Tinitigan ni Noah ang ina, puno ng pagkadismay ang mga mata.
Siguro nga mahina ako pero hindi ko rin kayang ipikit ang mga mata sa katotohanan ng si Rosario ang tanging babaeng minahal ko. At ikaw mas mahalaga pa sa iyong pangalan ng pamilya kaysa sa kaligayahan ng anak mo. Lumingon si Martha sa ibang direksyon. Walang reaksyon, walang awa. Ang kaligayahan ay isang ilusyon, Noah. Ang tunay na mahalagi katatagan, kapangyarihan at impluensya. Kung ganun, bakit pakiramdam ko'y unti-unti ako nawawala araw-araw? Nakasandal si Noah sa upuan, tulala. Alam kong kahit na anong gawin ko, hindi mo tatanggapin ang mga pinipili kong landas. Oo, matigas sa sagot ni Martha. At mas mabuting matutunan mong tanggapin yan. Nanahimik si Noah na pagtanto niyang lahat ng pagsisikap niyang protektahan si Rosario ay isang paikot-ikot na siklo ng pagsisisi. Sa lahat ng panahong lumipas para siyang bihag ng ina niya, walang lakas ng loob na ipaglaban ng babaeng tunay niyang minamahal. Bumalik sa isip niya si Rosario. Ang kanyang mga mata, ang kanyang ngiti, ang sakit ng paghihiwalay. Alam niya kung mananatili siyang sunod-sunuran sa ina niya, baka wala na siyang pagkakataong makasama si Rosario muli. Lumabas si Martha ng silid. Walang lingong iniwan siyang nalulunod sa katahimikan. Wala na siyang nagawa kung hindi tumitig sa pinto. Pinagsisisihan ng bawat desisyong tila mas lalo nagpalayo sa kanya sa minamahal. Gusto niyang lumaban. Gusto niyang bumawi. Gusto niyang bigyan si Rosario ng buhay na narapat sa kanya. Ngunit palaging nariyan ang anino na nakaraan at ang kontrol ng ina niya. Patawad, Rosario. Mahinang bulong ni Noah, tila umaasa na madala ng malamig na hangin ng gabi ang pagsisisi niya tungo sa babaeng sinaktan niya para sa mga rason na noon ay akala niyang tama. Ano ang gagawin ni Noah ngayong hindi niya magawang makalimutan si Rosario? Bakit kaya gano'n na lang kagaan ang loob niya kay Connor? Malaman pa kaya ni Rosario ang dahilan kung bakit piniling lumayo ni Noah sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.